Dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat, umabot na sa spilling level ang Lamesa Dam. As of 5:37 p.m., nasa 80.17 meters na po ang tubig sa Lamesa Dam ayon sa Pag-asa. Lagpas na yan sa 80.15 meters na normal level. Inaabisuhan ang mga residenteng nakatira malapit sa Tulyahan River na tumatawid sa ilang bahagi ng Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas, maging alerto at handa po sa patuloy na pagtaas ng tubig sa ilog. Samantala, umangat naman ng halos 10 metro ang level ng tubig sa Angat Reservoir sa nakalipas na 24 oras. Mula 161.81 meters kahapon, nasa 170.47 meters na po ang tubig sa Angat. Base po yan sa 8 a.m. data ng Pag-asa. Bagaman malayo pa sa normal high water level na 210 meters, malaki ang naitulong ng ulan kahapon, lalo't sumadsad na sa record low na mahigit 150 meters ang tubig sa Angat nitong Hulyo. Tumaas din po ang tubig sa San Roque, Pantabangan, Magat at Kaliraya. Nilamon ng lampas-taong storm surge ang mga bahay na malapit po sa dagat sa Tanza, Cavite. Sa Kawit naman, isinisi ng ilan sa kalaks ang pagbaha. Mula po sa Imus, Cavite, nakatutok live si Jonathan Andan. Jonathan! Emil, lagpas tao ang baha kahapon dito sa kinatatayuan ko sa Barangay Medisyon 2F sa Imus, Cavite. Pero ngayon, buti na lang, humuhupa na po yung baha. Hanggang binti na lang yung pinakamalalim. Ang sabi ng CDRRMO, 25% ng Imus ang nalubog sa baha. Ang sabi sa atin ni Cavite Governor Abing Remulla, Imus ang pinaka-naapektuhan ng habagat sa buong probinsya. Doon naman po sa bayan ng Tanza, ang naging problema, storm surge. Nadala na yung pintuan doon. Pumasok na sa mga bahay ang mga alon sa Barangay Halayhay, Tanza, Cavite. Nilamon ng dagat ang mga dingding, bubong, gamit at haligi ng ilang tirahan dito. Ang storm surge, sabi ng mga residente, umabot daw ng lagpas tao. Naglagay pa sana sila rito ng mga malalaking sandbag panangga sa alon pero walang binatbat. Tingnan mo nyo itong cottage na ito. Ang naiwan po na lang, itong upuan. Pero sabi ng mayari, meron daw ditong kama, ito yung kanyang kusina, may bubong, lahat daw yon tinangay ng alon, papunta dun sa dagat. Sugat-sugat si Melanie nang tamaan ng kumalas na kahoy ng kanilang bahay. Tumama po sa paa ko. Hanggang dito sir. Opo, hirap na hirap po kami. Pag bagyuhan, kailangan lumikas. Ay, yung mga anak ko po natatakot na rin sa pag malaki po alon. Tingnan nyo kung gaano kalapit yung tubig mula doon sa mga nasirang bahay. Ito yung dagat, tapos ito na yung mga bahay. Hindi ko po alam kung ano pong talagang reason, bakit po parang habang tumatagal, umuunti po yung buhangin. Dapat po talaga, wala nang bahay talaga dyan sa may tabing dagat ho. Kasi sobrang lapit na ho eh. Yung iba naman ho, nabigyan na rin ng pabahay. Kaso, ang naging problema ho, bumalik pa rin dyan. As binenta nila yung pabahay na binigay sa kanila. Pero ngayon ho, sa pamumuno po natin, hihigpitan po natin yan. Talaga ho, pag sila nailipat po natin, nasisiguraduhin po namin hindi na sila makakabalik po doon. Sabi ni Tanza Mayor Arcangelo Matro, 1,300 na pamilya sa 13 coastal barangays ang plano nilang i-relocate sa libreng pabahay ng provincial government simula sa susunod na taon. Pero meron ding ayaw umalis sa tabing dagat. Kung malayo, hindi to hanap buhay namin. Kung ang hanap buhay, kapalit naman kaligtasan ninyo. Hindi naman siguro marunong ang Diyos. Pwede po tayo maglagay ng libreng transportasyon para po wala na po silang gastos para makapunta pa rin po sila sa mga trabaho ho nila. Panawagan ngayon ng mga apektado rito, materyales pampagawa ng bahay, damit, kumot at karagdagang pagkain. Ang Kapuso Foundation nagpaabot ng tulong sa mga lumikas sa Tanza. Sa bayan naman ng Kawit, binabangka na ang paghahatid ng relief goods dahil abot baywang pa rin daw ang baha malapit sa ginagawang Calax o Cavite-Laguna Expressway sa Barangay Marulas. Si Kagawad Pats Meliora, isinisisi sa Calax ang baha nila ngayon. Kumitid daw ang ilog nila dahil tinambakan daw ng lupa para itirik ang pundasyon ng Calax. Kasi kung kinonsulta kami rito, hindi magkakaganyan. Sasabihin namin na teka muna kasi makaka-apekto yan sa baha. Sa ngayon, wala pa naman po kaming nakikita na ang Calax po ay may dinagdag po sa apekto ng ating habagat.
we will get the full report po and we will update po the residents of the said barangay. Nauna nang sinabi ng Metro Pacific Tollways Corporation na namamahala sa Calax na walang indikasyon na ang kanilang konstruksyon ang sanhi ng mga pagbaha base sa kanilang inisyal na site inspection. Nauunawaan naman nila ang sentimiento ng mga apektadong komunidad sa Kawit at Imus kung kaya't nagsasagawa na sila ng mga hakbang para mapanatili ang maayos sa daloy ng tubig sa lugar. Ang nakita ng Kapitolyo na dahilan ng mga pagbaha, mga baradong daluyan ng tubig. Sa tingin ko po kasi, ang waterways po natin ay na-cover ng basura. We're doing clearing operations na rin po now at malilinis po natin at mawawala na rin po ang baha dito sa lalawigan ng Cavite. Sabi ni Remulla, ang pangmatagalan nilang solusyon sa baha, master plan ng drainage system sa probinsya. Nung nakaraang taon pa raw niya ito hiningi sa DPWH Calabarzon pero wala pa rin daw tugon sa kanya. Sinusubukan naming makuha ang panig ng DPWH Calabarzon. Emil, ayon sa Kapitolyo, as of 6:50 p.m., 3 bayan na po ang nagdeklarang walang pasok bukas. Yan po ay Bacoor, Kawit at Amadeo. Yan ang latest mula rito sa Imus, Cavite. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Kahit nakasanayan na, apektado pa rin ng baha ang buhay at kabuhayan ng maraming taga-Bulacan. Kabilang sa Hagonoy kung saan abot binti na po ang baha. Ang latest doon, tinutukan live ni Dano Tingkog. Dano. Vicky, mahigit 1 linggo na nga ang baha sa bahaging ito ng Hagonoy, Bulacan at kung pagbabatayan ang ulan maghapon, tingin ng mga residente, matatagalan pa bago tuluyang humupa ang baha rito. Tubig mula sa dam at high tide ang kalaban ng Barangay San Agustin ng Hagonoy, Bulacan. Hanggang binting baha ang dinatnan namin kaninang hapon. Bagaman mas mababa na ito kumpara sa abot hitang baha kaninang umaga. Pero tuloy ang buhay rito. Bukas sa mga tindahan, pati mga kainan, lulusong ka nga lang. Ang mga namamasada, go lang. Pero medyo mas mabagal sa nakasanayan para hindi tumirik. May ilan nga lang na naaberya, tulad ng mag-asawang ito na magde-deliver sana pero napaatras sa dinatnang baha. Magde-deliver lang po kami ng mga damit po. Mga pang-ukay-ukay. Hindi po kaya na ilusong yung motor. Nasisira po kagad dito. Saka po sobrang lalim po kasi. Opo. Kaya ang gagawin na lang po namin, iikot na lang po kami sa iba po. Ang 79 na taong gulang na si Shano, imbis na makisiksik sa evacuation center, ay piniling manatili sa ikalawang palapag ng lubog na bahay. Ala, napuno na yun. Makikisiksik ka ba ron? Siyempre, sila nauna. Gano'ng kataas dapat umabot yung tubig para lumipat ka ng eskwela? Maganda na yun. Dito? Bahan ayos naman, hindi naman, kaya naubos kami ng gasol. Wala kaming gasol ngayon, lalakad niya ako . Hindi rin lumikas dahil namamasada ang tricycle driver na si Mandy. Giniginaw man, hindi niya iniinda ang araw-araw na paglusong basta may nauuwing kita gabi-gabi. Nasanay na po kami, namamasada po kami pagkaan. Wala pong kakain pagka hindi po naghanap po. Kahit ayaw umalis, pinakikiramdaman nila ang sitwasyon, lalo ang high tide at tubig mula sa dam. Ang Bustos Dam nagpakawala ng tubig kanina matapos lumagpas sa spilling level. Ang lagay po ng Bustos Dam natin, bumaba na po yung level ng ating minomonitor na Bustos Dam. Nasa elevation 16.36 meters na lang. Di tulad na po kahapon, umabot tayo ng elevation 17.15. Sa bayan ng Giginto, hanggang hita ang baha sa ilang kalsada, kaya napipilitan ding lumusong ang ilan. Panawagan po namin, magkaroon kami ng mga gabot ba sa namin, sa lipunga, o kaya yung pangbaha. Habang sa bayan ng Malolos, lagpas gutter ang baha sa ilang kalsada. Bigay sa mga oras na ito, kung nakisama yung ulan mga ilang oras kanina na hindi umulan, ngayon nakakaranas tayo ng konting ambon dito sa bahagi ng San Agustin sa Hagonoy. Napansin din natin na merong ilang mga tricycle o yung mga tricycle nakakadiretso na sa kalsada dito sa ating pinuntahan
indikasyon na posibleng bumaba ng bahagya yung tubig, bagamat babad pa rin sa baha itong bahaging ito ng Barangay San Agustin sa Hagonoy, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Mga kapuso, may inaasahang rollback sa presyo ng petrolyo simula po bukas. 4 na piso at 30 sentimo ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel ayon po yan sa Department of Energy. Bababa naman ng 4 na piso at 70 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman, may rollback na 4 na piso at 88 sentimo kada litro. Nadagdagan pa po ang mga lugar na nagsuspinde ng pasok bukas. Dagdag sa mga nag-anunsyo na walang klase sa lahat ng antas ang kainta. Kabilang na rin sa mga suspendido ang klase at pasok sa tanggapan ng gobyerno ang lungsod ng Dagupan sa Pangasinan. Dagdag naman sa mga walang face-to-face classes at magsasagawa ng flexible learning ang May Kawayan sa Bulacan. Kasama na rin ang Baguio City sa mga walang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school. Mga kapuso, hanggang kailan kaya mararanasan ang maulang panahon? Alamin natin kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, posibleng magtagal pa at magpatuloy ang mga pag-ulan dala ng habagat sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong linggo. Kita po natin sa satellite image yung mga kaulapan na dala po ng habagat na sakop yung halos buong Luzon at pati na rin ang ilang bahagi ng western portions ng Visayas. Kaya kahit wala pong bagyo o sama ng panahon dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, nararanasan pa rin yung mga pabugso-bugsong ulan at malakas na hangin. May nakaka-impluwensya pa rin kasi dito po sa habagat gaya ng mga bagyo sa labas ng ating PAR. Kasama pa rin po dyan, yun pa rin may international name na Dolphin. Dito po yan tumama naman sa China. At yung bagong nabuo na meron pong international name na Pelu. Malayo po itong bagyong Pelu, nasa 3,000 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon. Kumikilos po yan pasilangan, kaya po hindi natin inaasahang papasok sa PAR dahil nga paiwas o palayo po yan dito sa ating bansa. Pero again, kahit po walang bagyo dito sa PAR ngayon, may pabugso-bugsong ulan pa rin sa ilang lugar dahil nga po sa habagat. At yung mga pag-ulan po niyang kapuso, ito po na inaasahan po natin, minsan mahina hanggang sa katamtaman pero bigla-bigla pong lalakas at kasama po nito yung malakas din na hampas ng hangin, kaya ingat pa rin. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas mataas pa rin ang tsansa ng ulan dito yan sa Ilocos Provinces, Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, ganoon din po dito sa Mindoro Provinces at sa ilang bahagi ng Palawan. Sa hapon, meron na rin po mga pag-ulan sa Cagayan Valley, ganoon din sa Cordillera Region, iba pang bahagi ng Central Luzon at pati na rin sa iba pang bahagi ng Mimaropa. May mga kalat-kalat ulan din tayo nakikita dito po yan sa may Calabarzon at pati na rin sa Bicol Region. May mga malalakas na ulan pa rin pong mararanasan dito sa malaking bahagi po ng Luzon, kaya maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Lalong-lalo na po kung sunod-sunod na araw na po kayong inuulan, pwedeng malambot o saturated na po ang lupa at medyo nahihirapan na pong sumipsip ng tubig. Dito naman sa Metro Manila, pabugso-bugso pa rin po yung ulan at hangin. Ibig sabihin po niyan, pwedeng mas mahaba na po yung mga break o pagitan po ng mga pag-ulan. Huwag pa rin po makampante kapag medyo kumakalma yung panahon dahil posibleng may kasunod pa po itong mga pag-ulan o bugso ng hangin pagkatapos ng ilang oras. May mga pag-ulan din po dyan sa may Antique at pati na rin sa may Negros Island Region sa umaga. At pagsapit naman ng hapon, posible na rin po makaranas sa mga pag-ulan ang iba pang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Pero mga panandalian lang po yan. Ganon din sa ilang bahagi nga po ng Mindanao. Ito po ay dahil naman sa localized thunderstorms. Kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Ayon po sa Pag-asa, Wednesday onwards ay pwedeng unti-unti nang mabawasan yung mga pag-ulan maliban lang po sa western portion ng Northern at Central Luzon gaya po ng Zambales, Bataan, Benguet, pati po dyan sa may Occidental Mindoro. Sa iba pang bahagi po ng ating bansa, meron pa rin naman tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin po sa habagat pero hindi na kasing tindi ng naranasan natin itong weekend. Pero kahit po hindi kasing tindi, meron pa rin pong mga pag-ulan kaya maghanda pa rin po tayo.
Samantala, eto naman mga kapuso, may iba pang sama ng panahon na posibleng mabuo sa paligid po ng ating bansa. At yung iba po rito, posibleng mabuo dito mismo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po natin yung tututukan sa mga susunod na araw, lalo na kung tataas yung tsansa po nito na maging bagyo at kung hahatak o mag-e-enhance din po yan ng habagat. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.